Muy bien, comencemos. Bienvenidos a nuestra lección 38. Vamos a aprender sobre gustar. Yung gustar po, ang ibig sabihin niyan ay to like or to please. Magustuhan. Pwede rin niyang to taste or tikman, pero hindi muna tayo magfo-focus doon sa meaning na yun. Kumbaga, mag-focus tayo sa gustar at ang meaning niya ay to like or to please. Based po sa aking karanasan, no, sa pagtuturo po ng Spanish, isa ito sa medyo mahirap ituro. Kasi hindi niya fina-follow yung regular verbs. Mamaya malalaman ninyo, kinakailangan natin ng indirect object pronouns para magamit natin ang verb na gustar. Sige po. ¿Están listos, hermanos? Ready na po ba? Ayan, Me prestan su atención, por favor. Présteme su atención y vamos a comenzar. Ngayon, pag-aaralan muna natin, mga kasama, no? Ano ba ang difference ng I want at I like? Sino ang pwedeng sumagot? Sino may idea? Brad Percy, meron kang idea? Ano ang difference ng I want versus I like? Sa mga nakapag-aral ng English grammar, meron bang idea? Meron kayong idea anong pinagkaiba ng dalawa? Wala po. Wala. Kasi yung I want, yung iba, meron bang idea yung iba? Brad Janrel, yung mga ano natin, magagaling na sa Spanish. Ano pinagkaiba ng I want sa I like? Wala, naisip ko lang yung sinasabi ni Kuya, buy what you need. Iba naman Pero, yung I want pero yung versus I kaiba, need. pero yung kaiba nung want tapos nung like, parang paresido lang po siya. Sa akin po paresido. Oh, parecido. Kasi, kaya parecido sa atin, actually late ko na rin nalaman naunawaan yung pagkakaiba. Kasi sa Tagalog, for example, sa English, I want coffee. Sa Tagalog, gagamitin mo rin yung verb na gusto, di ba? Gustuhin. Gusto ko ng kape. Pag sinabi ko namang I like coffee, gusto ko ang kape. So parehong gusto. Kaya medyo pagdating sa Filipino learners, hindi tayo masyadong aware sa difference ng I want versus I like. Pero mahalagang malaman natin yung difference nito kasi sa Spanish, ang to want na pag-aralan na natin, querer. To like, gustar. So kailan ba natin gagamitin yung querer at kailan ba natin gagamitin yung gustar? At magkaiba sila ng conjugation. So, kailangan mo natin maunawaan ano yung pagkakaiba. Yung to like o gustar sa Spanish, ang ibig sabihin nito, nagugustuhan mo o may positibo kang pakiramdam tungkol sa isang bagay, whether it's a hobby, food, etc. So, ibig sabihin, type mo o mahilig ka doon. No? Hindi ibig sabihin na gusto mong kunin or gawin kaagad or now yung isang bagay o yung isang kilos. Kumbaga, gusto mo lang siya as in general. For example, pag sinabi kong I like coffee, ang ibig sabihin nun, gusto ko ang kape. Me gusta el café en Espanyol. Pero hindi ibig sabihin na gusto kong uminom ng kape ngayon. Wala akong initiative or motivation to do the action right now. Kumbaga, gusto ko lang yung kape in general. So, if you wanna say she likes music, mahilig siya sa musika, le gusta la música. Pero hindi ibig sabihin nakakanta siya ngayon or makikinig siya ng music ngayon. Gusto lang niya yung music in general. Sinasabi niya kung nagusto niya yung bagay na yun. We like traveling. Gusto namin ang pagbiyahe as a hobby. Nos gusta viajar. So again, yung to like, isa siyang feeling, hilig, or preference. Usually sinasabi yan pag tinatanong ka, anong hobby mo? Anong ang preference mo? Ano yung likes mo? Ayun. So yun yung to like. Ngayon, yung to want or querer en Espanyol, gusto mong makuha o gawin. May intention ka. Kumbaga, meron kang gustong gawing action. So, ibig sabihin, nais mo ito o may balak kang gawin o kunin ngayon or in the future. Kumbaga, merong action or desire na gawin
na involve kumpara sa like. So for example, pag sinabi kong I want coffee o quiero cafe o quiero tomar cafe, ang ibig sabihin nun, gusto ko ng kape or gusto kong uminom ng kape, meaning gusto kong gumawa ng paraan para makainom ako ng kape ngayon. Kumbaga may kilos ako na gustong gawin para makuha ko yung isang bagay na yun. Okay? They want to study. Gusto nilang mag-aral. Quieren estudiar. Ibig sabihin, gusto nilang mag-aral anytime soon or now. Kumbaga may action na involved. May desire to do something na involved. He wants a new phone. Gusto niya ng bagong cellphone. Ibig sabihin, meron siyang desire na bumili ng phone. He wants a new phone. Quiere un celular nuevo. Okay, so cellular, cellphone, usually sa Latin American countries, mobile sa Espanya, sa Spain. So again, yung to want, merong desire, merong intention, at meron kang gustong gawin or kunin. Kumbaga may action involved. So kung paghahambingin natin, mga kasama, no? I like chocolate, gusto ko ang tsokolate or nagugustuhan ko ang tsokolate. Me gusta el chocolate. So it's more about feeling or hilig or likes, no? Pag sinabi ko namang I want chocolate, gusto kong kumain ng tsokolate or gusto ko ng tsokolate, quiero tsokolate, ibig sabihin, bibili ako mamaya or kukuha ako ng tsokolate, gusto ko na kumain ng tsokolate. Meron akong desire or intention para makamit yung bagay na yun. Naintindihan niyo po yung difference ng to want at to like. Nagets na? Ayun. So kasi minsan nakakalito eh. Ano mga gamitin ko? Me gusta el café o quiero el café? O quiero café? Ayun. So alam niyo na ang difference. Kuha po, Brad Janrel? Opo, yung feeling tapos yung desire, magkaiba po siya. Ayun. So most of the time, for example, tinanong kita, ¿qué te gusta, hermano Janrel? So, kunyari, ang exam natin, sasabihin nyo sa akin ang inyong likes and dislikes. Ayun. Sasabihin nyo sa akin yung hobbies ninyo. Ayun. So, titingnan ko, tama ba yung paggamit mo? Baka mamaya ang sinasabi mo, quiero estudiar, quiero bailar, pero dapat may gusta pala. So, yun. Yun. Mahalaga ma-distinguish natin yung dalawa. So again, review lang po natin ang conjugation ng verb na querer. So present tense po ito. It means to want or gustong or nice. Pakibasa nga po, hermano Christian, por favor, ang conjugation ng verb na querer. Apo, yo quiero, tú quieres, él, ella quiere, usted quiere, nosotros, nosotras queremos, vosotros, vosotras queréis, ellos, ellas quieren, ustedes quieren. Okay, so again, this is a stem changing irregular verb from E to IE. Napag-aralan natin, no? 'Di ba? May regular verbs, meron namang irregular or stem changing verbs. Na ibig sabihin ng stem changing verbs or irregular verbs, hindi niya sinusundan yung normal na conjugation pattern natin. Minsan nagbabago from E to IE, etc., etc. Okay, so for example, yo quiero aprender español. Ella quiere un celular nuevo. Nosotros queremos descansar. Ellos quieren comer ahora. Punta tayo sa to like or gustar. May formula po para gamitin ang verb na gustar. Kalimutan niyo muna yung mga napag-aralan yung conjugation, ha? Bagong pattern ito, mga kasama, no? Ang formula niyan, nangangailangan tayo ng indirect object pronoun, yung verb na gustar na conjugated depende sa dami ng subject at yung subject o yung bagay na gusto mo. Hindi ikaw yung bagay na gusto mo. Yun yung subject. Pag ginagamit natin yung verb na gustar, ito po yung format niya. Okay? Indirect object pronoun. Ang ibig sabihin ng indirect object pronoun, ito ang tumatanggap ng action indirectly. Medyo magkakaroon tayo ng separate lesson dyan about indirect object pronouns. Kumbaga pag-aralan natin ng mas malalim pa. But for now, tandaan ninyo, indirect object pronoun,
Gustar and the subject o yung bagay na gusto mo. So sa Spanish, yung gustar, actually no, yung verb na gustar, kapag ililiteral mo yan, hindi talaga yan to like. Ang literal meaning talaga ng gustar ay to be pleasing to or nakakalugod sa doon sa tao na may gusto. Okay? So the thing that you like is the subject. Kung ano yung gusto mo, yun yung subject kapag ginagamit mo yung format na gustar. Yung tao naman o mga tao na may gusto doon sa subject, no? Yun yung indirect object. So baliktad. So again, basic pattern, indirect object pronoun plus gusta or gustan depende kung singular or plural yung object, yung subject na gusto mo at yung thing or yung action. Okay, yun yung gusto mo. No, thing or action na gusto mo. So, gusta kapag singular thing o isa lang na bagay o verb. Gustan kapag maraming mga bagay. So, for example, no, again, yung subject niya, no, ang subject ay yung bagay na gusto mo. For example, me gustan las manzanas. Me gustan las manzanas. Oh. Again, formula natin, yung me, yun yung indirect object pronoun. Gustan, yung conjugation ng verb na gustar, depende kung singular or plural ang object, no, or verb na nagugustuhan mo. So in this case, me gustan las manzanas. Ano yung las manzanas? Singular or plural? Hermano Moises. Las manzanas, singular or plural? Plural po. Plural, marami. So, ang gagamitin mo ay gustan with N. Hindi gusta. Hindi mo ibabatay yung verb na gustar sa iyo or dun sa tao na may gusto or sa indirect object pronoun, ibabatay mo ang conjugation ng gustar kung gusta or gustan, depende dun sa subject na nagugustuhan mo o nagpapalugod sa iyo. So again, me gustan las manzanas, ang normal translation niya sa English ay like apples. Pero pag ililiteral natin yan, ang talagang context niyan or meaning niyan, apples are pleasing to me. Ang mga mansanas ay nagpapalugod sa akin. Ganun talaga yung literal niya na translation. So yung Tagalog translation naman niya, no, yung normal na Tagalog translation niya, gusto ko ang mga mansanas. Pero kung ililiteral mo talaga yan, ang mga mansanas ay nagpapalugod sa akin. Parang ganun. Okay? So, ano ba yung mga indirect object pronoun? Kanina pa binabanggit ni RC. Ano ba yung indirect object pronoun? So, eto kailangan nating i-memorize. Okay. Pinag-uusapan natin yung tao o mga tao na may gusto doon sa subject, doon sa bagay or sa verb. Kapag ako ang may gusto, tatandaan ninyo, ang indirect object pronoun ay me. Okay? Pag nagpapalugod sa akin ang object or verb, me. Pag sa iyo, te. To him, her, or you, no? Sa kanya or sa inyo, usted, formal, le. Sa amin or sa atin, to us, nos. Sa inyo, kayong lahat, sa Espanya, informal, os. To them or to you all, sa kanila or sa inyong lahat, no? Les. Again, me, te, le, nos, os, les. Kailangan i-memorize yan. Me, te, le, nos, os, les. Okay? So for example, ang gusto nating bagay ay el libro, the book. Isa lang. So ang gagamitin natin, gusta. No, gusta. Kasi singular lang yung subject,
na nagpapalugod sa atin or nagugustuhan natin. So pag gusto kong sabihin, I like the book, ako, nagugustuhan ko ang libro o gusto ko ang libro, me gusta el libro. Pag ikaw naman na may gusto, you like the book, te gusta el libro. Kapag siya, he or she, no? Or ikaw, formal, usted, le gusta el libro. So tatlo ang meaning ng le gusta. Le gusta el libro. He likes, she likes, or you like formal. Okay? Naintindihan nyo na? Yung le, tatlo ang meaning niyan. Le gusta el libro, ang ibig sabihin niyan, gusto niya ang libro, or he or she, or gusto mo ang libro, usted formal. We like the book, or nagugustuhan namin or natin ang libro. Nos gusta el libro. So napansin niyo na yung formula. Indirect object pronoun, mete, le, nos, os, les. Yung conjugation ng gustar, depende sa dami ng subject na nagugustuhan mo o nagpapalugod sa'yo, at yung subject na gusto mo. Yun yung formula niya. Next, os gusta el libro. Ito, ginagamit lang ito sa Spain. Vosotros, informal, you all. You all like the book. Nagugustuhan ninyong lahat ang libro or gusto ninyong lahat ang libro. Les gusta el libro, they. They, nagugustuhan nila ang libro, or nagugustuhan ninyo, you all, marami kayo, you all like the book. Pakibasa nga po ang examples natin, hermano Percy, por favor. Me gusta el libro, te gusta el libro, le gusta el libro, nos gusta el libro, os gusta el libro, vosotros, les gusta el libro. Okay. Next, kapag naman los libros, maraming libro, maraming bagay ang nagpapalugod sa iyo or nagugustuhan mo, no? The books, plural, los libros, automatically ang gustan ang gagamitin natin. So, hindi gusta, gustan. Kapag plural, tandaan nyo na, gustan. So for example, I like the books. Gusto ko ang mga libro. Nagugustuhan ko ang mga libro. Me gustan los libros. You like the books. Te gustan los libros. He, she, or you like the books. Le gustan los libros. We like the books. Nos gustan los libros. Os gustan los libros, you all like the books, vosotros form. Les gustan los libros, gusto nila, nagugustuhan nila, or ninyo, ang mga libro. They or you all like the books. Pakibasa nga ang examples natin. Brad Moises, por favor. Me gustan los libros. Te gustan los libros. Le gustan los libros. Nos gustan los libros. Os gustan los libros. Les gustan los libros. Okay. So again, una vez más, yung gustar dapat nag-a-agree sa bagay o verb na gusto mo, hindi doon sa person na nagkakagusto. Kasi marami akong kakilala hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung paano gamitin ang verb na gustar. Nalilito pa rin sila. Yung iba kino-conjugate pa na me gusto. Te gustas. Iba meaning nun. Okay? For example, pag sinabi mo, anyway, kasi lalawak pa eh. Pero yun, mahalaga na maunawaan natin itong lesson na ito, no? Paggagamit tayo ng gustar. So again, me gusta el libro, me gustan los libros. Te gusta el libro, te gustan los libros. Le gusta el libro, le gustan los libros. Nos gusta el libro, nos gustan los libros. Os gusta el libro, os gustan los libros. Les gusta el libro, les gustan los libros. Ngayon,
Question. Sabi ni Prof. RC, yung le at les, maraming pwedeng meaning yan, di ba? Yung le, pwedeng he, she, Moises, Percy, Janrel, etc. So, paano mo ika-clarify kung yung le ba na yon, sino ba talaga yon? Pwedeng he or she or ibang tao. So, pwede mong gamitin yung formula na a, plus yung noun or yung name, plus yung le at les or les. So for example, a Paula le gusta el café. Paula likes coffee. Gusto ni Paula ang kape. A los alumnos les gusta la clase. The students, so los estudiantes, the students, pero another term for estudyante ay alumno. So, okay, so a los alumnos les gusta la clase, the students like the class. Nagugustuhan ng mga estudyante or gusto ng mga estudyante ang klase. A mis amigos les gustan los perros. My friends like dogs. Gusto ng mga kaibigan ko ang mga aso. So again, yung les, nagmamatch siya doon sa mis amigos at los alumnos. Ayun. Yung le, nagmatch doon kay Paola. Yung gustan, nagmatch doon sa plural na los perros. Ayun. Yung gusta naman, without the N, el café at la clase dahil singular sila. So more examples. Te gustan los monos. You like monkeys. El mono ay unggoy. Nagugustuhan mo ang mga unggoy. Nos gusta la película. We like the movie. Gusto namin ang pelikula. Le gusta cantar. So again, pwede mong gamitin rin yung verb. Le gusta cantar. He or she likes to sing. Hindi mo i-conjugate yung verb na cantar o yung second verb. Infinitive lang siya or hindi siya i-conjugate. Le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta limpiar, le gusta dormir, etc. Okay, so again, pag verb, gusta. Okay, gusta. The verb matches the thing. Ayun. So if followed by a verb, pag verb ang gusto mo o kilos o pandiwa ang gusto mo or like mo, always gusta. May gusta correr. Gusto kong tumakbo or gusto ko ang paktakbo. I like to run. Ayun. Kapag naman more than one verb, so for example, gusto mong sabihin, I like to run and swim. Gusto kong tumakbo at lumangoy. So dalawang verb yan. Hindi mo kailangan gawin siyang gustan, no? Pag verbs ang pinag-uusapan natin, iba pag object. Pag verbs, may gusta, kahit singular lang siya, no? When gustar is followed by one or more verbs in the infinitive, the verb always stays in the singular form. Gusta even if there are 2 or 3 actions. Kasi yung subject is the whole idea o kabuuang idea nung combined na actions. Hindi siya each verb separately. So yung buong idea counted as one. Ayun. So me gusta correr y nadar. Nos gusta cantar, bailar y actuar. We like to sing, dance, and act or perform. Gusto namin kumanta, sumayaw at umarte. So tatlong verb yan, di ba? Cantar, bailar, actuar. Nos gusta, hindi na kailangan gawing gustan. Pagdating sa verbs, verbs only. Le gusta leer y escribir. Gusto niya magbasa at magsulat. He or she likes to read and write. Okay? Putting the subject first adds emphasis to the thing liked. Ayun. Me gustan los frijoles. Ito, basahin natin ha. Gusto ko ang mga beans. Beans, bean, el frijol, beans, los frijoles. Me gustan los frijoles. O another example, el arroz, kanin, rice. No me gusta el arroz, pero los frijoles me gustan. So napansin niyo yung los frijoles, inuna niya bago yung me gustan. Kapag inuna mo yung subject or yung bagay na gusto mo,
Ang ibig sabihin nun, binibigyan mo ng mas emphasis kung ano yung gusto mo o kung ano yung ayaw mo. So dito, no me gusta el arroz, pero los frijoles me gustan. In-emphasize mo na, na gusto mo ang mga bean. Okay? Gets? Pwede mong paunahin yung bagay or subject na gusto mo or nagpapalugod sa'yo. So again, una vez más, kailangan i-memorize natin indirect object pronoun used with gustar, me, te, le, nos, os, les. Again, me, te, le, nos, os, les. Me, te, le, nos, os, les. Okay? Kaya? Kaya ba, Brad Elmer? Sige nga, tingnan natin kung meron kayong intindihan. Get 1/4 sheet of paper. Bigyan ko kayo ng 5 minutes. Pakilagay kung ano ang tamang indirect object pronoun or conjugation ng gustar. 1 to 10. Sige po. May number 11 pala yan. Dalawa pala yung number 10, no? Ayun, sige. Dalawin natin. Bonus point yung number 11. Muy bien. Sige, sagutan natin, ha? Number 1, blank. Yung example kanina, blank gusta el chocolate yung sa taas, no? So, ang tamang sagot, nos gusta el chocolate. We like chocolate. So, number 1, ano ang tamang sagot? I like the book. Me. Me gusta. Me gusta el libro. Muy bien. Número 2, Juan likes dogs. A Juan le gusta. A Juan le Gusta. A Juan le gustan los perros. Gustan. Gustan dahil, bakit gustan? Plural. Ano yung plural? Peros. Yung peros. Ayun. A Juan le gustan los perros. Número 3. You, informal, like to study and learn Spanish. Te gusta. Tu. Sino nagsabing two? Si Lance. Te gusta. Ako, mali. Mali sa akin, mali. Te gusta pala, te gusta. Ayun. Te. Ibang topic yan, ah. Oh. Te gusta estudiar y aprender español. Muy bien. Número 4, we like movies. Nos Gusta. gusta. Nos gustan. A nosotros nos gustan las películas. Las películas plural. Número 5, they like to sing. Les. Muy bien. Les Les gusta cantar. Número 6, Gusta. Te. do you all Gusta. like coffee? Gusta. Gusta. El café. Gustan. Gusta o gustan? Gusta. Gusta. Gusta el café. Bakit Sin gusta, hermano Dan? Same lang po sila Singular, ng gusto ng hilig. singular po yung kape. Yung kape. El café. Yung Ayun. A ustedes les gusta el café. Okay. 7, you all in España like to travel. A vosotros os gusta viajar. A vosotros os gusta viajar. Número 8, Maria and Pedro like fruits. Les Les. gustan las frutas. Okay. A María y a Pedro les gustan las frutas. Número 9, Le. She likes. Le gustan. she likes the new shoes. Le gustan. Okay. Los Pag sapatos. gusto kong i-emphasize yung she,
anong lalagay ko sa umpisa? Apo. A. A. Ano susunod? Ella. A ella. Ayun. A ella le Ay. gustan los zapatos nuevos. Muy bien. Next, por último, I don't like running, but I like walks. A mí No, no me no me gusta. gusta correr, pero Mhm. me gustan las caminatas. Okay, so caminatas, walks, mga lakarin yan, yun. A mí no me gusta correr, pero me gustan las caminatas. Sige nga, Brad Jandel, pakibasa nga po ang examples natin, por favor. Me gusta el libro. Le gustan los perros. Te gusta estudiar y aprender español. Nos gustan las películas. Les gusta cantar. Les gusta el café. Os gusta viajar. Les gustan las frutas. Le gustan los zapatos nuevos. A mí no me gusta correr, pero me gustan las caminatas. Muy bien.